So ayun, good morning ulit mga kabayan. Bakit nga ba pilit na sinisira ang mga Duterte? No? Hanggang ngayon, Duterte pa rin. Kahit sa balita, Duterte pa rin. Sa ABS-CBN, puro Duterte na lang. Ngayon, tinawag pa nilang mayroong Davao Mafia, no? Na talagang inorchestrate na. Kala mo parang talo pa ang probinsyano tsaka yung Batang Quiapo. Yan, pagdating sa, alam mo yung mga, yung image talaga, yung picture, parang alam mo talagang, ay nako, ewan ko talagang ginagastosan talaga nila, no? Ang laki-laki ng ginagastos nila dyan sa mga issue na yan para sirain lang ang mga Duterte. Kaso mo, ang problema kasi dyan ano yan tumatak na kasi sa mga isipan ng bawat Pilipino, yung trabaho na gawa ng mga Duterte. Yun kasi ang hindi mo matalo-talo kasi yung mga tao na yan, na-experience namin kung ano yung nagbago, talagang may naramdaman kaming pagbabago, yung panahon na nangmuno ang isang Pangulong Duterte. Which is nagpapasalamat kami ng sobrang laking pasasalamat na siya yung naging presidente natin sa panahon nung pandemya, nung pandemic. Dahil hindi ko ma-imagine mga kabayan kung yung administrasyon ngayon, sila yung nakaupo nung pandemic na yun. Hindi ko alam, baka maraming, hindi ko talaga, alam mo, mahirap sirain ng mga Duterte dahil meron na silang tatak. Duterte, tatak masa talaga yan. Yung pagiging public servant nila, talagang pinatunayan nila yan na talagang marami silang napakita na napatunayan na talagang solid sila pagdating sa pamumuno sa taong bayan. Kaya sila minahal ng taong bayan. At the same time, napaka down to earth na mga yan. Pumupunta yan sa mga pinaka lowest at lowest talaga na mga community dito. 'Di ba? Kahit magtanong ka, pumunta ka sa mga lugar na yan, kilala ang mga Duterte kasi sila pumupunta, humaharap sila. 'Di ba sabi nga nila pag leader ka dapat hindi ka lang nandun dapat sa upuan mo, naka-aircon ka lang, dapat pumunta ka sa labas. 'Yun yung challenge ko sa mga congressman natin, sa mga senador natin, sa mga politiko natin. Lumabas kayo, hindi kayo puro ginagamit niyo ang taong bayan pero lagi lang kayo nandiyan sa aircon, nagtatago kayo sa mga opisina ninyo, sa malalaking bahay ninyo. Nakasakay kayo sa mga garang sasakyan ninyo. Tapos sisirain niyo tong mga tao na nagtatrabaho ng maayos. Para pagtakpan yung mga kakulangan ninyo na ginagawa dapat dyan sa gobyerno. Mahiya naman kayo, ang dami ng mga kabayan, bumoses na kayo, no? Wag na kayo magbulag-bulagan. Dahil tahasan na po ang pagnanakaw ngayon sa gobyerno talaga. Bumalik, isipin nyo 6 years na pahinga yung mga yan. Hindi nga nawala ang korupsyon noon eh. Di ba kahit gano'n nakaigpit si Pangulong Duterte. What more pa ngayon? So ngayon mga kabayan, dapat ngayon talaga gumawa tayo ng hakbang. Magsalita na tayo. Yung mga pondo ngayon, yung sa pondo ngayon, yung sa PhilHealth, isang patunay yan na wala silang pakialam sa ating mga Pilipino. Ang iniisip lang ng mga mambabatas natin, ng mga politiko natin dyan sa Pilipinas, ay ang eleksyon. Magpapogi kasi mag-eleksyon na naman. Isipin nyo na lang, kahit gumaso sila ng milyon-milyon, bilyon-bilyon naman yung pondo ng Pilipinas. Bilyon-bilyon naman yung pwede nilang makamkam. Kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mga Pilipino, kaya bumoses na tayo mga kabayan. Huwag niyong hayaan na dinadivert nila ang issue sa mga Duterte. Ang tunay na problema, yung korupsyon ngayon.